Marami sa atin ang mapanghusga, kahit hindi pa naman natin lubusang kilala ang isang tao. Agad natin itong huhusgahan ayon lamang sa panlabas niyang anyo. Ganyan ang nangyari kay Samuel, tubong Cebu. Hindi ito gwapo at kung manamit, iisipin mong simpleng taga-probinsya lang. At ang naging kasintahan nito ay si Sita, tubong Maynila. At maging ang kanyang buong angkan, taga Maynila hanggang Quezon City lamang. Wala silang probinsya at lahat silang magkakapatid ay sa Maynila lamang lumaki. Solong babae si Sita sa 3 magkakapatid at siya ang bunso. Wala na siyang ama at atake sa puso ang ikinamatay nito. Noong edad 10 pa lamang siya. Ang 2 niyang kuya ay pareho ng may asawa at taga Makati at Pasig naman ang napangasawa ng mga ito. Kaya talagang kung manalita sila at kumilos ay malayong malayo sa mga taga-probinsya. At ang bunsungang si Sita ay ang kasintahan ay si Samuel na taga Cebu. At hindi ito gwapo at simpleng lalaki na nakilala ni Sita sa kanyang trabaho lamang. Halatang aayaw ng kanyang mama dito dahil sa anyo nito at pananamit. Kaya naman ang magkasintahan ay nagpasya ng lumagay sa tahimik. At nagpaalam na nga sila sa mama ni Sita. Matagal na rin naman ang dalawa at nasa tamang edad na. Ma, magpapaalam kami sa inyo ha. Maedad na kami ni Samuel. Saka halos 3 taon na rin kami, kaya magpapakasal na kami. Sa Huwes na lang kami magpapakasal. Hindi pa naman ngayon, hahanap pa kami ng magandang date at yung makakarating ang mga kaibigan namin. Ani Sita. Ano Sita? Nag-iisip ka ba ha? Kaganda ng trabaho mo at hindi ka pa nag-i-enjoy sa buhay dalaga? Pag-aasawa agad ang nasa isip mo? Mag-isip ka nga muna. 26 ka lang naman ah. Saka hindi pa nga natin kilala yung pinagmulan ng boyfriend mong yan. Wika ng mama ni Sita na taas agad ang boses. Ma, ano ba? Makinig ka ni Sam. Ikaw, oo, hindi mo kilala ang family ni Sam. Abay, na-meet ko na lahat ma. Pag napunta sila ng Maynila, ilang beses na akong pinakilala sa magulang niya. At ma, hindi na ako minor. Sa ayaw at sa gusto mo, papakasal ako. Ani Sita at sabay talikod sa mama niya. Tigas talaga ng ulo ng batang ito. Ano bang nagustuhan nito sa lalaking yun na mukhang ewan? Bulong ng mama ni Sita. Nagkatampuhan ang mag-ina dahil sa isyu ng kasal. Kaya naman hindi nag-iimik si Sita sa mama niya. Ang mama naman niya naghahanap ng kakampi sa anak niya at sa ilang kamag-anak at kumare. At maging sa ninang ni Sita, nagsumbong ito. Claudia, hindi na minor ang anak mo, hayaan mo na kasi. May maganda naman trabaho ang dalawa at happy naman si Sita. Ay nako, hindi kita kakampihan this time. Hayaan mo na ang pamangkin ko. Saad ng kapatid ng papa ni Sita. My God! Wala ka bang mata ha? Tignan nyo nga ang itsura ng lalaking yun. Laging nakakupas na maong at naka-plain t-shirt lang. At halata namang mahirap lang sa Cebu. Ano ang ipapakain nun kay Sita? Ma, ang mahalaga, hindi sinasaktan si Sita. Sa kamamahalin ng kotse niya, nakita ko noong isang araw. Hayaan mo na kasi, tatampo lang si Sita sa'yo. Saad naman ng panganay na anak nito. Walang makuhang kakampi ang mama ni Sita. At lalo itong nanggigil kay Samuel. Pag dumadalaw si Samuel sa bahay nila, pinahahalata nito na ayaw niya dito. At dahil doon, lumayo na lalo ang loob ni Sita sa kanyang ina. Kakainis, kakasira ng araw ang pagmumukha ng asong ito. Wika ng mama ni Sita pag nasa bahay si Samuel, sabay hawak sa aso nila. Napuna na iyon ni Samuel at hindi niya na lang ito pinansin. Han, sure ka ba sa plano mo? Baka lalong magalit sa akin ng mama mo. Ani Samuel. Sam, sobra na ang mama. Lagi kanyang binabastos. At nasa tamang edad na ako. Kay ninang na lang ako magpapaalam. Ani Sita. Dumaan ang mga araw at nagulat na lang ang mama ni Sita nang makita nito na may mga post ng picture si Sita sa FB. At sa 5-star hotel pa ito ginanap at hindi man lang siya pinag-alam. Nakita niya ang ninang ni Sita sa picture at lalong sumama ang loob nito sa anak.
Bastos ka, Sita. Hindi ko ibibigay ang basbas ko sa'yo. Tandaan mo yan, Sita. At lalo ka na. Lalaki kang mukhang ewan. Nilahi mo, hindi namin alam kung saan kang bundok galing. Salubong sa pinto ng mama ni Sita habang kukuha ng gamit si Sita kasama si Samuel. Okay ma, fine, aalis ako dito. At kung ayaw mong makita ang mukha ng asawa ko, ayoko ding magmana ang magiging anak namin sa ugali mo. Kaya aalis kami sa puder mo. Masyado kang mapanghusga. Hindi ka Diyos, mama. Ma, hindi po ako taga-bundok. Taga Cebu po kami. At kilala na si Sita ng buong pamilya ko po. Sagot naman ni Sam. Whatever. Manalamin ka nga bago ka makipag-usap sa akin. Siguraduhin mong hindi mo gugutumin ang anak ko. Sinasabi ko sa'yo, hanggat ako'y buhay, tandaan mo yan. Lumuluha si Sita nang umalis ng bahay nila. At sa isang malaking kondo naman sila tumira ni Sam sa Makati. Pag-aari ni Sam ang kondo. Regalo sa kanilang kasal ng papa ni Sam. At mula noon, hindi na bumalik pa sa kanila si Sita. Mare, bakit ka naman ganyan? Porke ba hindi gwapo ang manugang mo, ganyan ka na? Alam mo ba, napakabait ni Samuel. Kaya noong puntahan ako at humingi ng basbas ko at magpapakasal na daw sila, agad ako nagbigay ng panahon sa mag-asawa dahil napakabait ni Samuel. Mare, ibaba mo na ang ego mo. Sad naman ang ninang ni Sita. No, alam ko maghihiwalay din yan at babalik sa bahay si Sita. Bibilang ako ng ilang buwan. Sana kasi si Erwin na lang ang napangasawa ni Sita. Siman at gwapo pa. At may kaya pa sa buhay. Kilala pa natin at taga Maynila din. Wika pa ng mama ni Sita. Mare, ubod naman yun ng playboy. Ayoko dun para sa inaanak ko. Mabuti nga at natagalan sa barko yun. At nalaman ni Sita dalawa silang girlfriend. Yun ba ang gusto mo, Mare? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba, ha? Wika pa ng ninang ni Sita. Tumalikod lang ang mama ni Sita at parang naghinanakit din ito sa ninang ni Sita. At ilang buwan ang lumipas at talagang tiniis na siya ni Sita at hindi na bumalik sa kanilang bahay ang mag-asawa. Han, mama mo pa rin siya. Kaya sana, tingnan-tingnan mo din ang mama mo. Malayo ang bahay ng dalawa mong kuya at ikaw ang bunso. Payo ni Samuel sa asawa. Hayaan muna natin, Sam. Nakaka-text ko naman ang kuya ko at sabi sa akin, hayaan na daw muna natin. Kahit noong kabataan pa ng mama, ganyan na yan. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. At kami, nagmana sa papa, kaya hindi siya kasundo ng family ng papa ko. Pero kahit anong gawing iwas na mag-asawa, magkikita pa rin sila ng mama nila. At sa isang handaan nga na kanilang pinuntahan, kaarawan ng isang malayong kamag-anak at dumalo ang mag-asawa. At nagulat sila. Nakita nila ang mama nila. Kausap ang dating manliligaw na si Sita. Kita mo ba, Erwin, ang anak ko? Kakatawa ang itsura ng napangasawa. Ewan ba naman kung saan napulot yan ang anak ko. At sabay tawang nakakainsulto ang mama ni Sita. Kinig na kinig ni Samuel ang lahat-lahat. At yon ay tiniis niya. Para lang hindi masira ang mood ni Sita. Sam, pakita lang tayo sa pinsan ko then aalis na tayo. Bulong ni Sita. Awang-awa si Sita sa asawa niya. Pinagtitinginan sila ng lahat dahil sa kanyang mama. At lahat ng kamag-anak nila binubulungan ng mama niya. At tatawa na parang pinagkakatuwaan nila ang itsura ni Samuel. Ayaw ni Sita na mabusong sa kanyang mama. Pinipilit niyang kumalma habang nasa CR si Samuel. Hindi na ito nakatiis at nilapitan niya ang kanyang ina. Huling pakiusap ko na ito, mama. Huwag mong hintayin na ipahiya din kita. Bulong niya sa mama niya. Hindi subukan mo, Sita. Alalahanin mo, anak lang kita. At ano ang pinagmalaki mo? Ang asawa mong mukhang gorilya? Kulang na lang ay balahibo sa balat. At sadyang nilakasan ng mama ni Sita ang pagsasalita. At nagtawanan na ang lahat. Bakit, mama? Kilala mo ba ang pinagmula ng asawa ko? Kilala mo ba ang pamilya niya? At napakabait nila sa akin. At lahat ng katangian ng lalaki, nasa kanya na. Oo nga,
Hindi ito gwapo kumpara sa mga nanligaw sa akin na gwapo nga, mga babaero naman. Ano nga bang pinakain sa'yo ng lalaking yan ha? Baka nga ilang taon lang ng pagsasama nyo at nagkaanak na kayo ay gutom na kayo. Wika pa ng mama ni Sita. Hinila na ni Samuel si Sita bago pa muli itong makapagsalita. Han, tama na. Uuwi na tayo. At umalis na ang mag-asawa at habang nasa kotse sila. Bakit mo ako pinigilan? Sana nakilala ka na nila at nang hindi ka na nila pinagtatawanan. Han, hindi yun ang batayan. Hayaan nating Diyos ang humusga sa kanila, ani Samuel. Dahil hindi mapakali ang mama ni Sita, humingi ito ng tulong sa isa pa niyang anak para alamin online ang pinagmulan ni Samuel at inisa-isa nila ang pangalan at apelyido ng angka ni Samuel. Naku ma, mapapahiya ka lang. Tigilan mo na ang mag-asawa. Bakit ba? Ma, napakayaman ni Samuel sa Cebu. Milyonaryo pala ito at ang pamilya niya ay isa sa mga nagmamay-ari ng minahan ng ginto sa Cebu. Ulitin mo, baka nagkamali ka lang. Ma, pamilya talaga ito ni Samuel. Andito ang picture ng kasal ni Sita sa huwes at may caption pa na napaka-humble talaga ng bunso namin. Ayaw ng magarbong kasalan. Pinalaki daw sila man ng magulang nila na mababa ang loob. Wika pa ng kapatid ni Sita. Hindi na nakapagsalita ang mama ni Sita at maging ang kapatid ni Sita ay tulala sa nalaman. Kaya ikaw ma, yang ugali mo, magbago ka na po. Hindi ka na bata. Bakit po ganyan ang ugali nyo? Kaya naman natampo at nawawala ng galang sa iyo ang kapatid ko dahil na rin sa ugali nyo. Dagdag pa ng kapatid ni Sita. Kumalat na ang balita sa mga kamag-anak ni Sita at lalo nang walang kumampi sa mama ni Sita at hindi na ito makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Napahiya ka ano? Karma mo yan. Ano ngayon ang gagawin mo? Aamuin mo ang manugang mo dahil nalaman mo na mayaman pala ito? Lalo lang bumaba ang tingin namin sa'yo. Text ng tiyahin ni Sita sa mama nito. Tinamdam ng mama ni Sita ang lahat at na-depress ito. Han, puntahan mo ang mama mo. Matagal na ding hindi daw ito lumalabas ng bahay. Baka masama ang pakiramdam. Ang bait mo talaga, Sam. Kakaiba talaga ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Kahit ubod kayo ng yaman. At yan ang nagustuhan ko sa'yo. Maging ang pamumuhay natin napakasimple pero sunod naman ako sa layaw. Salamat, Han. Sambit ni Sita sa asawa. Dinalaw ng mag-asawa ang mama ni Sita at malaki ang ipinayat nito. Taas-baba raw ang BP at hirapan na daw itong bumangon dahil sa hilo. Ayaw naman daw magpadala sa ospital kahit pilitin ng kuya ni Sita. Ma, kumusta ka na? Ayoko na ng away ha. Magbihis ka at ipapacheck up kita, ani Sita. Anak, sorry ha. Ganito na talaga ako noon pa. Ganito kami at lumaki akong ganito ang ugali. Pasensya na kayo sa akin ha, ani Claudia. Wag na po nating pag-usapan pa yan. Nakaraan ay dapat hindi na binabalikan pa. Pinalaki po talaga kaming simple ma. Maging manamit at pamumuhay namin ay ayaw ng magulang ko na magarbo. Natatakot sila sa masamang tao. Kaya po andito ako sa Manila, mahirap sa Cebu. Alam nila na mayaman kami at hindi enjoy ang buhay namin doon. Paliwanag pa ni Samuel. Napaluha si Claudia at hiyang-hiya sa manugang. Ayan ma, mabait ang asawa ko. Sobrang gwapo niyan sa paningin ko ma. Lahat ng gusto ko ibinibigay niya at mahal na mahal niya ako. Sana po mahalin niyo naman siya kasi maging sa magulang niya spoiled ako ma. Wala na nga po akong paglagyan ng alahas ko pero bawal kong isuot. Natatakot sila para sa akin. Saad pa ni Sita. Pumayag na magpagamot si Claudia at depresyon at mataas na blood pressure at diabetes ang sakit ng mama ni Sita. At inalagaan siya ng mag-asawa at nakita ni Claudia kung paano pagsilbihan ni Sam ang anak niya. At nalaman din niya na kina Sam ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ng mag-asawa. At maging ang magulang ni Sam ay nakilala na niya at hindi mahahalata ng mga milyonaryo ang mga ito. Maring Claudia, ako ang nahihiya talaga.
Kung makaasta tayo mga taga Maynila, akala mo napakayayaman natin dahil taga syudad tayo. Pero tignan mo, ang kanilang buhay, simple, pero wala na silang paglagyan ng salapi. Maging aral na yan sa'yo, Mare, ha? Saad ng ninang ni Sita. Oo, Mare, kakahiya talaga ng inasal ko. Muntik na akong isumpa ng bunso ko. Kaya tama ka, aral na yan sa akin. Porke taga Maynila ako ay kung tingnan ko ang mga taga-probinsya ay mababang uri agad na tao. Nakakahiya nga talaga ang inasal ko. Saad naman ang mama ni Sita. Sa kasalukuyan, may anak ng 2 si Sita at napakagandang bata nito. At alagang-alaga ito ng mama ni Sita at pinaayos ni Sam ang bahay ni Sita at mistulang mansyon na ito sa laki at ganda. At ang 2 kapatid ni Sita ay binigyan niya ng negosyo. At nakiusap na sana kahit alam na nila ang lahat, maging simple lamang sana ang kanilang style ng pamumuhay. Anak, huwag maging mapanghusga sa kapwa ha. Laging maging nice sa mga kalaro mo. Huwag kang madamot sa kanila. At huwag magtatapon ng pagkain ha. Ani Samuel sa anak. At hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin si Claudia sa manugang niya. At pinipilit niya na kahit matanda na siya, iniisip pa rin niya ang naging aral